Yes, sir. Aminado naman po ako na may mali ako doon. Pero sana pakinggan niya rin po muna yung side ko, sir. That's why you are here in my office. Gusto kong marinig ang side mo. I want to know if your reasons are valid enough bago ako pumunta sa next step. Quiet! Ang titigas ng ulo niyo. Ayaw niyong makinig. Ano ba pinagmamalaki niyo, ha? Di wala pa nga kayong nararating sa buhay. Mga palamunin pa rin kayo ng mga magulang ninyo! Tawa-tawa ka pa. At huwag niyo ang pakita sa akin yung astang squatter niyo, ha? Dahil kung ikukumpara ko ang sarili ko sa inyo na isang degree holder, walang-wala kayo sa kalingkingan ko, ha? Kaya huwag kayong umasta na kung parang sino kayo, ha? Dahil mga estudyante ko lang kayo. Tandaan niyo! Titigas ng ulo ng mga to. Kala mo yung mga napatunayan na sa buhay. Pasaway. Nakaka-stress. Titigas ng ulo ng mga estudyante ko. Oh, mahal. Mukhang hindi na naman maganda ang buong araw mo sa school, ah. Ay, sinabi mo pa, mahal. Ang titigas ng ulo ng mga estudyante ko. Lagi na lang sakit ng ulo ang binibigay nila sa akin. Akala lang siguro nila ganun kadali mag-iisang guro. Minsan nakakaubos din ng pasensya. Sabi ko naman sa'yo noon pa, di ba? Habaan mo lagi yung pasensya mo. Dahil sa ganong klaseng profesyon, dapat magkaroon ka ng malakas na loob at walang katapusang pasensya. Pero tao lang din ako, mahal. Naubos din ng pasensya ko. Lalo na pag hindi mo madisiplina yung mga sutil na estudyante. Kanina nga sinagad na naman nila yung pasensya ko. Kaya yun, kapag video tuloy ako ng nagagalit sa kanila. Ha? Ginawa mo yun? Paano, mahal, kung dahil doon ay mapahama ka? I mean, pati yung lisensya mo baka mawala sa'yo. Paano naman kasi? Sinagad nila ako. Kaya wala na akong choice kundi maglabas ng hinanakit ko. Tao lang din ako, mahal. Naiintindihan kita, mahal. Teka, nasaan yung video? Na-delete mo, diba? Ito. May ginawa ba akong masama dyan? Quiet! Naglabas lang naman ako ng sama ng loob, eh. Ayaw makinig. Mahal, sana hindi ka na lang nag-live sa social media. Habang sinisermonan mo mga estudyante mo. Eto, viral ka na ngayon. Paano kapag nalaman na pamunuan ng eskwelahan ninyo? Baka mamaya masisante ka pa, mahal. Nasa katwiran naman ako, di ba? Sinagat nila ako, eh. Ayaw nilang sumunod. At kapag sinasabihan ko sila, lalo silang nagiging pasaway. Magbibihis muna ako magpapahinga. Sobrang pagod ang katawan ko at isip ko. Miss Balbin, pinatawag kita dito sa opisina ko dahil sa isang seryosong bagay. Alam mo naman siguro, nag-viral ka sa social media dahil sa video na pinost mo. Yes, sir. Aminado naman po ako na may mali ako doon. Pero sana pakinggan niya rin po muna yung side ko, sir. That's why you are here in my office. Gusto kong marinig ang side mo. I want to know if your reasons are valid enough bago ako pumunta sa next step. Bilang isang ordinaryong tao, aminado naman po ko, sir, na minsan
hindi na po natin napag-iisipang mabuti yung mga ginagawa natin. Opo, may nasabi akong hindi maganda sa video na yun. Dala na rin po ng emosyon ko at halo-halong pagod at isipin. Sa incident niyo, sir, nakalimutan ko po na may mga bagay na hindi na dapat pinupost pa sa social media. Kaya sana, patawarin niyo po ako sa naging pagkakamali ko. But Miss Balbin, alam mo ba na pwede kang mawalan ng lisensya sa ginawa mo? Yes, sir. Aware naman po ako sa bagay na yun. Kaya kung ano man po ang magiging desisyon niyo, maluwag ko pong tatanggapin ng bukal sa puso. I made a mistake and have to face whatever consequences due to my own behavior. Well, we need to wait kung anong final decision ng higher education. Siguro for the meantime, magbakasyon ka muna ng ilang linggo. Sana pagbalik mo, things are gonna be better. Salamat po, sir. At makakaasa kayong hining-hindi na pong mauulit ang insidenteng to. At mas pag-iisipan ko po pong mabuti ang bawat salita na bibitawan ko sa harap ng mga estudyante. Well, that's good. Lesson learned. Miss Balbin, you may go back to your class now. Sa itsura mong yan, alam ko na kung ano yung nangyari sa inyo sa school. Tama ba ako nang iniisip, mahal? Kinausap na ako ng principal namin. At sabi, magpahinga daw muna ako ng ilang linggo. Hindi naman sinabing suspension, pero ang malinaw sa akin, pwedeng mawala yung lisensya ko ng time dahil sa viral video na yun. Huwag ka na mag-overthink dyan. Ang mahalaga ay hinarap mo yung pagkakamali mo. Dahil mas kilala kita kaysa dun sa mga taong nanghuhusga sa'yo dahil sa viral video na yun. Hindi dahil asawa kita, kundi alam kong mabuti kang tao. Isa pa, hindi isang pagkakamali ang magpapatunay kung mabuti o masama kang tao. Dahil lahat tayo pwede magkamali. Iba-iba nga lang yung antas kung paano natin nagawa yung pagkakamaling yun. Pero ang mahalaga ay kung paano natin harapin at tanggapin ang pagkakamaling yun. Salamat, mahal. Dahil naiintindihan mo ako. At hindi mo ako hinusgahan tulad ng iba. Tama ka. Dapat hindi ako mag-overthink. Dahil alam ko na malalagpasan ko din to. Walang problema na hindi masusolusyonan. Tama ka. Kaya huwag ka nang umiyak. Tanda mo na kaming pamilya mo yung totoong mas nakakaalam kung sino ka at ano ka. May video man o wala. Alam namin mabuti kang tao.